At welcome back dito sa ating YouTube channel na Virus Airsoft TV para sa isa na namang video ng usapang airsoft. So ngayon mga kabibis, lilihis tayo ng konti ng pagbibideo, no? So nung mga nakaraang vlog puro tayo pistol. Ngayon naman po hindi na tayo mag-special mention, pero may isa pong subscriber natin ang nag-request na magpa-vlog ng ENC 308. So itong ENC 308 natin ay isang rifle na basic standard rifle or mas kilala sa pangalan niyang M4 RIS, no. So iba-vlog po natin 'yan, pero bago po ang lahat ng 'yan, baka po pwede kayong makapindot ng subscribe, like, share at paki-click na rin po yung notification bell para updated ka naman sa mga bagong videos na ilalabas natin na katulad nito. So wag na nating patagalin mga kabibis, magsimula na po tayo, pero bago ang lahat ng yan, pambansang intro muna tayo. So yun mga kabibis, natapos na naman ang ating pambansang intro. Sa susunod pagka medyo sumusyal-sosyal na tayo, papalitan na natin yan. At magpapagawa na tayo ng bago nating sticker, no? Wow naman! Wow! So sa ngayon hindi pa tayo namimigay kasi may mga request pa po na tawag nito makahingi ng sticker. Kaya lang hindi pa po kasi final yung ating sticker. So tsaka na po tayo magpapaga ulit pagka final na yung sticker. Meron na po mga nagpe-pledge nung maggawa nung mga sticker na papamigay ko, pero hintayin na lang po natin kasi nagpapagawa pa po ako ng logo na pasok dito sa ating channel. So wag na nating patagalin yung paghihintay nyo, no, mga kabibis. Nandito na po sa aking tabi as usual yung ating rifle na ibablog ngayong araw na to. Ito po yung ENC 308. Talian nyo! Iyan po mga kabibis. Kung nakikita nyo, napaka-basic, napaka standard M4 po nito. Ito po full metal. Usual din naman po talaga metal to. Parang pot metal po siya. So, metal po ang tawag natin kasi parang bakal po siya. Although itong front handguard po natin is metal na po, no. So, ito po yung itsura ng M4 RIS natin or ENC 308. So metal na po yung harap, metal po lahat po ng nakikita nyo dyan, halos metal, pati po yung magazine niya yellow metal. Ang plastic lang po dito mga kabibis itong buttstock at saka po yung grip niya, which is normal talaga na plastic sa mga real steel, no. Sa mga totoong baril, plastic po talaga yan, at saka po plastic po ito. Pero other than that, puro lahat po yan mga metal parts na. Ito po metal din po ito, yung mga ito po mga attachment niya na maliliit, yung mga parts niya po na maliliit, metal po. Pati po itong bolt catch niya cover ano po, metal po yan. So mga plastic internals po natin, ito po yung half wrap niya, yung rotating na half chamber. Tapos ang kasama niya pong magazine yung high cap, which is 350 rounds. Metal po yan, as usual. Decamot po yung ating as usual, at decamot po yung ating magazine. So metal din po ito mga kabibis, kung makikita nyo, metal para po siyang lata. Ito po ang kanyang carry handle, metal din po, no. So kung mapapansin nyo, itong carry handle, metal din po siya. Meron na po siyang kasamang butterfly sling, so hindi nyo na kailangang magpakabit ng butterfly sling. Or meron din po siya ditong kabitan ng 1-point sling na kung may adapter kayo na 1-point sling na may adapter po, pwede na rin po rito, no, pwede kayong magpakabit. Tapos syempre yung kanyang buttstock quick release, dito po nalalagay yung ating battery, no. So dyan po makikita nyo, dyan po natin yan isusuksok. Nandito po yung terminal ng baterya. So konting hugot lang po yan, makikita nyo na po yung ating battery port. So pwede po tayo maglagay ng baterya rito mga kabibis, yung eksakto lang dito sa loob nung buffer tube niya, para
wala po kayo makikitang baterya sa labas. Pag sinarado po natin yung buttstock niya, pag binalik natin, wala kayong makikitang baterya, wala kayong makikitang wire, talagang plain lang na rifle yung makikita nyo. So pag binalik nyo po siya dyan, susuot lang natin, napakadali pong ibalik ng mga yan. So i-retract nyo lang po ulit yan, papasok na po siya ulit at malalak na. Adjustable syempre yung kanyang buttstock, adjustable as usual katulad ng mga dati. Working bolt catch po tayo. Pagka nagkakayo, mag-open po yung bolt. So kung mapapansin nyo po, open po siya. Pag pinindot po natin yung bolt catch, sarado po ito. So yan po yan, kakak nyo dito para po mag-adjust kayo ng half adjustment nyo dito. So pagka tapos na po kayo mag-adjust ng half, pwede na po yan. Ngayon mga kabibis, yung mga nagtatanong kung ano po yung internals nitong baril na to, no? So upon opening, ang internals po ng gearbox nito syempre, since na ENC, quick detach na po yung ating gearbox. So napakadali na pong magpalit ng spring. Tatanggalin lang po natin yung gearbox dito sa katawan. Ilang tornilyo lang naman po ang babaklasin natin diyan. Makukuha na natin yung gearbox. Pag nakuha na po natin yung gearbox, pwede na po tayong magpalit ng spring kahit na po hindi natin binubuksan yung gearbox or yung term namin na gumagawa hindi na po natin kailangan biyakin yung gearbox para mapalitan yung spring dahil quick detach na po yung spring niya. So meron lang tayong hahawakan na spring guide. Pag nahawakan na natin, pipihit lang po natin yon, makukuha na natin yung buong spring. So yan po yung tawag nito, yung spring guide po natin is yung spring guide with bearing, yung metal. So yan na po yung stock nitong ENC. Tapos yung piston teeth niya po tawag nito metal na rin. So ibig sabihin, ito pong ENC out of the box, ang FPS po kasi nito is mga nasa around 420, 430, 440. Ngayon po, syempre, stock spring, kapag ka medyo nalugaw ang term natin, pagka medyo nabugbog na yung spring, medyo bababa na yung kanyang FPS up to 380 or 390, which is mahina na para sa rifle. So, mas madali po siyang magpalit ng spring, katulad na sinabi ko. At pag nagpalit po kayo ng spring na medyo mas matigas, for example 135, hindi nyo na po kailangan mag-worry, hindi nyo na kailangan magpalit ng piston body dahil yung piston body nyo po metal na. So ang isa pa po sa kagandahan ng ENC, no, yung bushing niya po bearing na metal bearing na bushing. So sa ganung paraan po yung mga metal bearing na bushing maganda na po yung ikot ng mga gears, no. Although kailangan pa rin nating i-shims yung mga gear, maganda na po siya dahil maganda na po yung ikot dahil sumasabay na po yung bushing niya. Pag nagkabit po tayo ng 135 na spring dito sa ENC na 308 na to, ang FPS po niya nasa 470 na. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. So tataas na ng 470. Minsan po may mga game site na medyo syempre friendly, 450 lang po yung limit nila. So minsan lalampas. So kailangan po muna nating gamitin, ilugaw ng konti para po bumaba yung FPS. So pag bumaba yung FPS, mga around 440, 450, makakalaro na po kayo sa mga game site. Yan po yung maganda rito sa ENC na M4. Isa pa, napakadali pong tanggalin ng mga attachment niya. For example, ito pong kanyang carry handle, no. Mapapansin nyo, ikot nyo lang yan. Pwede nyo nang palitan to ng scope. So palitan nyo to ng ACOG, palitan nyo to ng EOTech na 553. Apakapogi na po agad nitong rifle na to. So yung rifle po kasi depende po talaga sa inyo yan kung paano nyo papopogiin. Bago po kayo magpapogi, syempre alamin nyo kung ano yung gusto nyong rifle para hindi kayo papalit-palit ng attachment at hindi naman po kayo medyo magastosan ng gusto. Lalo na kung may mga misis tayo, sigurado kontra na yan. Parang may naamoy ako hindi maganda. So yung iba naman po mga misis talagang napaka-supportive naman. Minsan nga po naglalaro sila kaya masarap po talaga yung may kapartner na inaayunan ka din dun sa mga hobby mo na syempre naman okay naman, hindi naman masama. Medyo magastos lang sa simula.
So yan, balik tayo rito sa ating ENC na 308. So lahat po ito, kamukha nitong front sight, triangle sight natin. Ito po ay metal din. Siyempre, itong ating flash hider or muzzle breaker is metal. Itong outer barrel, metal. Forward grip, handguard, metal po yan hanggang doon sa loob. Siyempre, delta ring, carry handle, receiver upper, lower, puro metal po siya lahat. Bukod lang dito sa plastic natin na hard plastic natin na tawag nito na grip. So, ito plastic, ito rin po plastic. So, yung loob po niya, internals niya, katulad na sinabi ko, na-review na natin, i-detalye ko na sa inyo kung ano yung mga laman. So, ang pag-usapan naman po natin yung price. So, ang price po nitong ENC 308 dito sa Dasma, sa Imus branch, sorry. Dito sa Imus branch, Boy B Imus branch, sorry. So, Imus branch, dito po yan sa tabi ng kwartel, no? Pagka pinurchase nyo po ito pong barrel itself is 13,300. So, 13,300, excluded pa po yung battery at saka yung charger. So, kung lalagyan nyo po ng LiPo battery ito, nasa around 1,350. Tapos, yung LiPo charger niya is mga nasa 1,250. So, mga plus 2,600. So, 2,600. 13,300 plus 2,600, mga nasa around 15,900 po yan. Ang BBs po, hindi nyo na kailangan problemahin dahil pagpunta nyo dito, ililibre ko kayo ng isang bag ng BBs. So, pag pumunta po kayo dito, 15,900, kuha nyo na po itong M4, napakapoging M4 wrist na to. Tapos, may battery na. May charger na sa halagang 15,900. Meron ka pang isang free bag ng BBs. So hindi ko na patatagalin, mga kabibis, bibigay ko na sa inyo yung full video nitong baril na to para naman makilatis nyo rin kung gaano kapogi. Maraming salamat mga kabibis. Papindot ng subscribe bago nyo panoorin yung ating ating video. So hanggang sa muli mga kabibis, eto po si Virus Airsoft TV.